At dahil si Pambansa naman nga ang toka dito sa aming kusina, siya nga po'y magluluto ng masarap naming pananghalian. Ito nga pong ginisang gulay na patsamba na ang sahog nga po'y manok na puti, o diba? Hello mga kapambansa, this is Belle. Welcome to my vlog again. Ngayong araw nga ay si Pambansa naman ang toka nga dito sa aming kusina. Kaya naman ito at naghahanda na kami ng aming lulutuin para sa aming pananghalian. Magugulay nga raw kami ngayong araw at ito'y kanyang igigisa at sasahugan nga raw niya ng manok na puti itong 45 days. Kaya naman ako ay inaasikaso ko na itong mga gulay na aming nga pong lulutuin. At patapos nga mahiwa ni Pambansa, ito nga pong manok na kanya nga pong isasahog ay hinugasan naman nga niya ito ng mabuti at ito nga po kanyang ipapakuluan na muna. At yung unang pinakuluan ay hindi na nga po natin yan isasama. At ang purpose nga niya ay para mabawasan nga itong mantika at yung amoy nga ng manok dahil pids nga yung kinakain nito. Mula nga kasi nung nag-undergo ko ng major operation ay pinagbawal na nga sa akin ng doktor yung mga mamantikang ang pagkain. Kaya habang lumilipas nga yung panahon ay ganito na rin yung style ng pagluluto ko nga ng pagkain. Dahil syempre napakasarap po mabuhay kapag wala kang karamdaman, hindi ba? Buti na nga lang ay nasanay na itong aking Pambansa na palaging gulay nga yung aming kinakain. Mula pa kasi pagkabata hili ko na talagang kumain ng gulay. Bihira nga lang talaga kami magluto ng karne kung kailang nahihiligan lang nitong aking Pambansa. Pero pagdating nga po sa karne, ako'y mahina nga talaga. Kaya pag pumupunta nga ako ng mga handaan ay konti lang yung kinakain ko na karne. At tapos ay ilalagay ko nga lang sa paper cup at iuwi na nga lang sa bahay. Tinanong ko nga si Pambansa ako anong luto nga gagawin niya dito sa gulay. Ay bahala na nga raw siya at siya nga daw ang nakakaalam kung paano nga daw lutuin itong gulay. Meron kasi ditong gulay na talong at kalabasa. Kaya ito hiniwan ko na at para maluto niya. At ako naman nga ay natutuwa dito sa aking Pambansa. Sa tagal ng aming pagsasama, abay natuto na nga sa akin na magluto ng mga pagkaing patsamba. Dahil dito sa bukid ay medyo may kalayuan nga po kami sa kabayanan. Kaya kung anong meron dito sa bahay ay yun na lang ang aming pagkatsagaan. Pero hindi ko po sinasabi sa inyo na napakahirap ng buhay namin dito. Mas masarap po dito sa bukid kasi napakaraming libre dito. Dahil dito sa amin sa bukid ay pwede ka nga po makahingi sa mga kapitbahay ng gulay. Gaya na nga lang po ng papaya, langka, rema, puso ng saging, dahon ng malunggay, talbos ng kamote na pwede mo nga lutuin na hindi mo na kailangan pang gumastos ng napakalaki. At dito sa bukid ay makakabili ka nga po ng gulay na hindi gaanong kamahalan. Basta ikaw na nga lang bahalang rumemedyo para sa iyong pang-ulam. At matapos ko nga po mahiwa yung mga gulay na lulutuin nga ni Pambansa, dito ngay nagsimula na siya maggisa nito nga pong bawang at sibuyas. Palalabasin daw muna niya yung aroma bago nga niya isang kutsa yung kanyang manok na nilaga kanina. At matapos nga po maisang kutsa, ito nga pong karne ng manok at saka naman nga po ilalagay ito nga pong kalabasa na nahiwa ko na at ito'y nahugasan na nga rin natin at ready to cook na nga lang siya, o diba? Naku, napakasarap nga talaga netong kalabasa, pampalinaw ng mata. Siguradong hindi ka natitingin sa iba dahil siya lang talaga. Ay, charot! Kung ang kalabasa ay pangpalinaw nga ng mata, kani Pambansa ang talong naman daw ay? Ang talong, pampaterek ng mata. Oo, diba? Medyo maloko nga talaga itong aking Pambansa, kaya pagpasensyahan nyo na. Matapos may isang kutsa, ito nga pong manok. Dito nga inilagay niya yung kalabasa at talong, kanya nga pong igigisa. Heto't na puno na nga dito sa kawa, mukhang hindi pa nga po magkakasya itong gulay na kanya nga pong igigisa. Alam niyo ba, mula nung natuto nga si Pambansa na magluto, abay mas masarap pa nga po siya magluto sa akin ng pagkain, kaya madalas nga ako naglalambing sa kanya na kung pwede siya na lang muna magluto ng aming pagkain. Heto nga't nakalimutan pa ni Pambansa na ilagay nga yung oyster sauce habang siya ay nagigisa nga po ng manok. Pero okay lang nga lang, mahalaga ay masarap pa rin yung kalalabasan, hindi ba? Hinayaan ko na nga lang si Pambansa sa ganitong style nga niya ng pagluluto. Ayaw niya kasi nang minamanduhan ko siya para nga raw syempre matututo siya sa pagluluto. Bali ito ay ginisa lang natin sa bawang sibuyas at yung ating karne sinangkot siya, nilagyan ng pampalasa gaya nga po ng mga asin, betsin, oyster sauce at paminta. Nilagay yung gulay at saka ito'y sinabuan ng konti at pinakuluan. At makalipas nga ang ilang minuto, heto't luto na nga yung ginisang gulay nga ni Pambansa. O diba mukhang nakakatakam na nga itong nilutong ginisang gulay ni Pambansa. At kaya naman ititikman na muna natin itong putahe nga ni Pambansa kung pasok na ba sa ating panglasa. At habang ako'y tumitikim dyan, ako'y mag-shoutout na muna. Kaya naman shoutout na muna kay Marita Saporna ng Laguna, kay Rigor Vlogs ng Udjongan, kay Marilo Flores Marasigan watching from Laguna, kay Rich Santander ng Kawag Subic. Shoutout din kay Emily Fernandez from Taytay Rizal, Rosalie Official from Labu Camarines Norte. Shoutout din kay Minda Arsiga from Rojas Capital at kay Ilocano Vlog.
Kaya naman mega shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong suporta. Kaya kung isa ka rin sa nakaabot sa part ito ng aking video, ay mag-iwan ka lang ng comment sa baba kung taga saan ka. At baka sa susunod ay ikaw na rin ang aking mapasalamatan at ma-shoutout, o diba? At dahil pasado na nga sa ating panglasa itong ginisang gulay ni Pambansa, heto't hinain na nga niya mula doon sa kalan naming pangmalakasan. Naku, napakasarap na nga pong kumain at mananghalian. O paano mga kapambansa, hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa muli, bye-bye!